What's up? Good morning mga ka-rider. Hindi, good afternoon na pala. So, share ko lang yung milestone. May nabili na ulit akong bagong motor. Yan, which is Rusi RFI 175. So, quick review ko sa inyo to. Share ko lang yung experience sa motor na to. Bali, yan. Let's go! So, yun, a quick history about RFI. Usually, ang pangalan talaga niya VMAX bago import dito sa Philippines. Then, galing siyang China. I believe Longia yung manufacturer. Not sure lang dun pero nakikita ko kasi na VMAX Longia. Yung mga parts na pwedeng bilhin kay RFI pag nag-order ka sa Lazada. Then yun, hindi ko marireview kung gaano kataas yung ilalim. Hindi kasi ako ganun mag-review. So, umpisahan muna natin dito sa harapan. Dito, sa driver's view. So, yun. Sa switch, andito yung hazard, kill switch, then starter. Ito, pass light. Pag dito, tapos dito yung high. Yan, kanan kaliwa, then horn. Dito makikita mo yung susian niya. Yan. So, ito yung switch off, then pagka ilalak mo yung manubela, yan, make sure na nakaganyan, then pihitin mo pabalik, yan, nakalak na yan. So hindi mo na magagalaw yung manubela. Balik muna natin. Then yan, sa seat and fuel, basta sa kada pihit, isang lubog, tapos pihit, tapos may green yan. Then suddenly, mawawala yung green. Hindi mo kasi mapipihit ng diretso yun. Pag gano'n. At pihitin mo, lumabas yung green. Pihit ulit. Pihit ulit. Saka na napipihit pag nakalabas yung green. Okay? So, proceed tayo dito sa dashboard. So, on natin. Yan. Usually yan makikita mo sa dashboard. Nandito yung wala. Check engine. Ito yung sa kung nakabukas yung right or left turn signal mo, wala kasi siya, dyan lang talaga may ilaw kung may nakabukas na hazard. Then ito RPM, ito kmh, yung speed sa kmh na nakabase. Then yan, fuel, time, heat ng motor, yung init o init yata ng panahon yun, ewan ko. Ito odometer. Then ito yung nare-reset. Sa pag-reset, pipindutin nyo lang rito, dalawang sabay, marireset na yan. Then marami pa yung controls etong dito yata, ito sa time, then papalitan din tong kmh to mph, kaya minsan hindi sila nagsasabay, no? Yun lang naman. Yun sa battery, dito rin yung battery health. Yun lang naman. Nothing special naman Sara, pero napakaganda nitong gauge na to. Malaki to sa personal. Mas malaki siya sa mga motor na nasa labas ngayon. So proceed tayo sa harapan. So ito yung harapan. Pagka nakapatay yung makina, then nakasusi, etong ano lang nakabuhay dyan, yan, yung park light. So andito yung hazard, LED yan, LED projector headlamps, LED lahat. So, tingnan nyo pag nakabukas. Start natin. Yan. On mo dyan. Then, wait for a second. Bali yan. Medyo madumi kasi galing ako Manila. Bali yan. Naka-low yan. Pagka naman, inihinay mo, high. Pag naka-high, sabay silang iilaw. Yung taas at baba, yan, naka-high to dalawang bubuga. Pag naka-low, ito lang yung ilaw kasi mas nakatutok to pababa. So yung proceed tayo dito.
Yung preno niyan, combi brake. Yung parang 70% at saka 30%. Pag prenahan mo yung likod ng 100%, bibigyan ng 30% yung harapan yung sumasabay. Maganda yung preno. Yan, wala akong masasabi sa preno nito. Pagka gusto kong huminto, humihinto yung motor. Yung size ng mags niyan 13 inches. Then 170 I believe. 110 by 70 by 13 yung mags niya. Yung mags niya para ng racing boy din. Hindi, maganda naman yung mags. Yung ano ko dyan, yung comment, maganda yung itsura ng mags. Yan. So ito palang, itong susi, nakalimutan kong i-review kanina. So sa susi, ano bang purpose? Itong una, itong pinakataas, magli-blink siya ng 5. Ito yung pag hinahanap mo yung motor mo sa parking. Hindi ko alam kung yung brand new ay tumutunog o hindi. Pero nakuha ko na kasi siya ng hindi talaga tumutunog. Walang sounds na nangyari. Then sa second, itong unlock. Let's say nakalock. Nakalock yan. Then pindutin mo yung unlock. Mapipihit mo siya, isa. Pero once na mawala yung green, yan nawala. Pinindot mo yung unlock hindi mo na mapipihit yan kahit anong gawin mo. Wala. Hindi mo may pupunta siya sa start kung unlock lang pinindot mo. Ito kasi, mismong nag-unlock talaga rito itong pinakababa. Bali, blink ng isa, naka-unlock yung motor. Then, blink ng dalawa, nakalock lahat ng switch. Sa susi nito, pag malayo, hindi yan i-start. Then pag malapit na i-start. Pero habang naka-start at nilayo yung susi, hindi siya namamatay. Saka namamatay ulit pagka in-stand, then hindi mo na mai-start kasi nga hindi na siya nakasusi. Kaysa na-clear yung sa susi. Ito yung mahalaga, alam ko niintay ito ng mga nanonood. So yan, ganda. Yan, tapos proceed tayo dito. Isa-isahin natin. Yan, dito naman ulit, punta tayo dito. Ito yung seat, pindutan ng seat. Pag bubuksan mo, then fuel. Ito sa fuel, malambot ang pindutan. Then dyan bubukas yung fuel mo. Tapos pipihitin mong ganyan. Yan, dyan ka na magagas, hindi ka na bababa ng motor. Ang pinagtataka ko lang, wala kasi itong yung sinasabitan nito para hindi napapaganon. Kasi anong nangyari dito, hindi man ako nakatulong nito dahil second hand. Nagkaroon siya ng marks dito na pinagtuluan ng fuel. Kaya dapat siguro nilagyan ng rusin ng something na mapagsasabitan na hindi tatama sa fairings. Yan. Ito may USB port dito. Then may bulsa. Kasya dito yung cellphone pero nakalawit ng konting ganyan. Kasi mababaw lang eh. Hindi nga Yan ano lang sa kamay ko. Ganyan ang lalim. Ito dito magmula dyan. Yan. Ito sa seat. Open natin yung seat. Yan. Ito sa angat na rito. Yan yung seat storage na. Maluwag naman. Bali sa seat na to, ang kasya rito ay half face na helmet na maliit. Pero yung mga half face na malalaki, ewan ko lang magkakasya. Yan dito may sisipit ngayon yung tools. Nalaglag na kasi lagi nalalaglag, ewan ko ba. Tapos yung battery, andito yung battery nyan. Yan. Yan, para aware kayo. Close natin. Yan, yung seat nya camelback na. Yung maganda dyan yung haba nakatungtong ka dito, sumasagad ka dito. Ngayon, ang kagandahan kasi ganitong motor, pag nagpreno ka at nakatungtong ka dyan, hindi yan hindi ka tatalsik pa ganun. Kasi mapipigilan ng paa mo yung preno kaya ganda rin i-drive Yan, sa upuan naman, komportable talaga dito pag ikaw nagda-drive. Yung passenger, komportable din, dito yung paa. At saka hindi siya bikakang bikaka. Kahit akala nyo malapad, pero hindi bukakang bukaka yung passenger. Yung proceed tayo dito sa makina. Yan. So, air cleaner, yung engine. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, ito kasi wala pang 1 year to. Yan. Kalawang. Tapos may kalawang din doon. Sa stand, all goods naman, di naman siya masyadong nagkakalawang. Yun, bali yun. Yan lang naman yung emblem ng Rusi dyan. Kaya pag tinatanong anong motor yan, ay hindi nila malalaman.
Bali ito ay 175cc fuel injected na malakas kumain ng gasolina. Siguro mga 28 km per liter yung pinakamalakas na sinipsip nito sa akin sa biyahe ko. Kasi full throttle talaga, hataw kung hataw. Top speed 116, medyo lusong. Yung motor mabigat yan, mabigat yung motor talaga pag sinesenter stand. Yun yung ano natin. Then yan, dual shock. And yan, sa gulong sa likod tayo, 130/70 by 13, naka disc brake din. Ano bang tatak ng gulong? Alam nyo, ngayon ko lang nga ito na siyasat ng maayos kasi naisipan kong i-video. Timson. Yan, may-ari yata nito si Timson Panda. Joke lang. Yan, dual shock. Yun o, kita mo yung mga ano na makina rito, yung mga ano yan, throttle body. Yun. Ganyan, sa likod dito, ito yung turn light, ito yung brake lights, yung turn light ulit. I-on natin para makita nyo. Bali naka on na agad yun pagka binuhay mo. Yan yung brake light. Tingnan mo yung ganda nya, no? Ang ganda, no? Tapos ito, malakas ilaw din ito. Kung nakikita nyo, yun, no? LED rin yung bumubugang ilaw papunta sa plate number. Yan. Sa tambutso, hindi na rin kayo magugulat kasi nakakalkal na yan. Pinakalkal ko na rin kasi para mas maganda yung tunog. Nung una kasi, bali pinatungan pa to ng isa dahil sobrang ingay. Pag wala yung screen na yun sa loob, baka mahuli. Dahil lagi kong binabiyahe siya na Manila. Yan, disc brake. Naka-disc brake yung likod. Ang problema lang dito, itong hindi ko magets pa. Ang tigas-tigas nitong ano, yan o. Lagi na lang maganit, parang may nasabit kahit nung bagong labas. Kahit mag-throttle ka ng konti, ayaw niyang umikot kasi nga matigas dito. Hindi ko alam kung anong problema nun eh. Hindi ko na naman big deal since naandar naman at good running. Ito yung upgrade ko. Binili ko sa Shopee. I believe 150 yata yan, o 150, 70, hindi ko alam. Yan, RFI 175, nandyan yung emblem. So yun, yan yung motor. Then may quick tip ako. Halimbawa, di nagplan ka ng bumili nito, make sure na pag susi mong ganyan, di pag susi mo naka-on na yan, nakataas na yung stand, or let's say nasusi mo na tapos nakapatay ito, basta may nagkikill switch sa kanya. Once na binuhay mo lahat nung pumapatay na sa kuryente niya, yun o, naririnig mo yun, may umiiging fuel pump yun. So hintay mo dapat yung fuel pump na matapos bago mo i-start. Let's say examplean ko kayo. Halimbawa ito, kaka-on ko lang na ganyan tapos in-start ko, palyado yung motor. Unlike nung iintayin mong mag-pump ng buong buo yung fuel pump bago mo i-start, mas maganda yung takbo niya. Ang daming beses na kasi nangyari, sabi ko, ang taas ng RPM, ang bagal ng hatak. Ano pala, nalulunod. Yun lang naman. Yan, nakuha kong second hand. Bili na lang ako ng box para sa likod. Okay naman, makinis naman. Sa color black nga lang, medyo ang daling kapitan ng dumi at saka mga watermarks. So yun, yan, ikutan natin para mas makita nyo pa. Yan o, itong box na to, ano to 800 lang to yan, lalagyan na ng kapote, baonan at saka matubigan. So yun, I believe na discuss ko naman lahat ng experience ko rito. Magandang motor, komportable, walang sakit sa ulo, change oil, yun lang naman ang kailangan dito. Yeah, bye bye, subscribe.